Bago po ako mag-share, gusto kong magpakilala. Sa mga nakakakilala sa akin, hindi na ako magpapakilala dahil kilala na ako. So sa mga hindi po nakakakilala, ako po ay si Pastor Noy at praise God, marami dito nagsasalita ng Tagalog dahil Tagalog po ako. So kaya ako napadpad ng Ilocos, nakapangasawa ko ng isang magandang Ilocana. Taga Banayoyo. Siya po yung aking asawa. So, salamat sa Diyos, nagkaroon kami ng ganitong pag-uusap-usap na magkaroon ng change pulpit upang sa ganoon, makilala namin yung bawat mga mananampalataya. Kasi maring nakikita nyo ako, pero hindi nyo ako nakikilala. At maring nakikita ko rin kayo, at hindi ko rin kayo nakikilala. Baka minsan nakita nyo na ako, tapos tumayo ko dito, Pastor pala yun, bakit nung minsan makita ko parang mukhang may kaaway. Mukhang yan pala yung pastor pala yan. Di ba nakakahiya na nami-meet nyo ko, iba yung pag tumatayo ko sa pulpito, pero iba paglabas ko. Kaya po ang ganda nito, at least nakikilala nyo ang bawat pastor. At kaming mga pastor, nakakapag-ingat po kami lalo ng sarili namin. So salamat sa Diyos sa mga napakagandang awitin, tunay na tayo ay tumanggap ng kagalingan sa Diyos, tayo ay tumanggap ng katagumpayan sa Diyos, at tunay na ang Diyos ang dahilan, kaya po tayong lahat ay narito. Sino ba yung naparito na mayroong ibang purpose? Ano ba ang purpose natin? Bakit ba tayo nagpupunta ng simbahan? Para ano? Magpuri, sumamba, at magpasalamat sa Diyos. So, hindi po tayo nagpupunta ng simbahan dahil kailangan kasi ako music team eh. Hindi tayo nagpupunta ng simbahan kasi ako yung pastor, akong speaker, dapat nandun ako kasi akong speaker. Hindi po yun ang reason kaya ako nandito. Hindi ka nagpupunta ng simbahan kasi ang dahilan, yung simbahan kawawa pag wala ako. Kahit wala ang sino man pag nandyan ang Diyos, ang simbahan ay kaya pong tumayo. Amen. So, salamat sa Diyos. Ganito man ang ating bilang, hindi dyan tumitingin ang Panginoon. Ang tumitingin ng Diyos sa puso natin na naghahanap ng totoong pagsamba sa Diyos. Kaya nga po, hindi aksidente na narito tayo. Kailangan mo ang salitang ito ng Diyos, kaya ka narito. At hindi lang ikaw, kailangan ko rin ito kasi bago kayo makarinig, ako muna ang kinausap ng Panginoon. Dumaan muna sa akin. Kaya ako muna ang kinausap at ito po yung aking nais na ibahagi sa inyo sa araw na ito. So kanina po, binasa ng English yung scripture, babasahin ko sa inyo ng, gusto nyo Ilocano ba? Huwag ng Ilocano kasi hindi ko maiintindihan. Okay na ako sa Tagalog. So, ang translation po ng Biblia ko sa Tagalog, sa John chapter 2, verse 13 hanggang 17, ay ito po ang pagkakasalin sa aking Biblia. Ang sabi po dito, malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Verse 14, nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng mga baka, tupa at kalapati at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati na ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at ipinagtataob ng kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Verse 17 and last verse, naalala ng kanyang mga alagad ang sinasabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong bahay, ang tutupok sa akin. Purihin po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Manalangin tayo sandali. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, muli narito po kami, lumalapit sa iyo na mayroon pong kababaang loob. Kung ano man ang nakikita mong hindi tama sa aming puso, mga kasalanan po, Panginoon, na hindi po namin alam, Panginoon, at mga kasalanang nalalaman namin, Panginoon. Humingi po kami sa iyo ng tawad at kalinisan, sapagat ikaw ang Diyos na mapagpatawad,
Ikaw ang Diyos na siyang nagpapagaling. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng katagumpayan. At dahil sa iyo, Panginoon, kaya kami ay narito. Dalangin namin, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan upang sa ganon, malaya pong makapasok sa aming puso ang iyong salita nang walang anumang maging hadlang. Sabi po ng iyong salita, Panginoon, kung kami nagpapahayag ng aming mga kasalanan mula sa aming mga puso na galing sa aming mga labi, ikaw ay Diyos na tapat at banal na handang magpatawad sa aming mga kasalanan. Thank you for that word, Panginoon. And Lord, sabi rin ng iyong salita, may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan mo, naroon ka sa aming kalagitnaan. Sobra po kami sa 2 at 3, kaya Lord, naniniwala kami, kasama namin ang presensya mo sa araw na ito. Salamat sa salitang aming mapapakinggan, walang ibang mapapurihan, walang ibang maitaas, tangi ikaw na aming Diyos, Panginoong Hesus. Buksan mo ang aming pangunawa, spiritual heart, spiritual mind, kausapin mo kami personally and individually, Panginoon, mula sa aming puso. Salamat po, ito pang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, isa pa po tayo po pag pumunta ng simbahan, gusto ko lang i-take note, bago po tayo pumunta sa simbahan, kailangan po ang puso natin ay handa. Hindi po tayo pupunta sa simbahan na may dala-dala tayong problema. Kasi madalas narinig natin yan sa mga nagsasalita Isa-isang tabi natin muna ang ating problema dahil tayo magsasamba at magpupuri sa Diyos. Maring hindi po talaga yun yung ibig tukuyin nung nagsasalita. Pero ako po kasi ang sinasabi ko, ang problema hindi yan isinasa isang tabi. Ang problema ibinibigay sa Diyos. Kasi pag isang tabi mo yan, paglabas mo ng simbahan, pwede mo uling kunin yan. Tabi mo lang Pero pag yan binigay mo sa Diyos, paglabas mo, wala lahat yun. Wala ka nang babalikan. Kaya dapat matutunan natin ang problema, hindi po yan dinadala sa simbahan. Dapat ang problema binibigay sa Diyos. Para pagpunta mo sa simbahan, may bibigay mo talaga yung puso mo sa Panginoon. Pwede kang makaiyak kasi yung problema mo binibigay mo sa Diyos Yun po ang magandang kailangan nating maintindihan at matutunan. Kaya wala po sana ritong may problema ngayon na isinasa isang tabi sa ngayon at mamaya ay babalikan. Sana yung problema na meron tayo ngayon, sana po binigay na natin kanina pa sa ating Panginoon. Amen? Amen. So muli, isang magandang araw sa inyo. So bago ko po, alam nyo kaya hindi ko pinabigyan ng title, gusto ko kasi kayong tanungin. May idea ba kayo sa message? May idea kayo dun sa John chapter 2, verse 13 to 17. Ano ang nakita nyo doon? Siyempre may idea kayo doon. Kasi kung sasabihin ko ang theme o ang title, magkakaroon po kayo ng idea. Bakit yun ang theme? So wala bang nakakita? Anong pwede nating maging theme? Amen. So, praise God at walang nakakita nung gagamitin kong team. Alam nyo kasi sa simbahan, known na po ito Lahat po ng simbahan known na ito. Ang preaching, faith. Sino rito hindi nakarinig ng sermon about faith? Di ba? Madalas ang preaching, unity. Narinig nyo na ba yon? Di ba narinig nyo na About submission, nakarinig na ba kayo ng message about submission? Kanina sabi ng ating worship leader, ang message daw, nalaman ko tuloy yung message last week about love. Mostly nga ang message about love Diba? Kaya ako, nung ma-assign ako sa pagbabagi ng salita ng Diyos, ano ang pwede kong i-share, Panginoon, sa simbahan? Lahat naman pakinggan na salita. Iba't iba kami ng pagdi-deliver ng message, pero isa, yung aming pinatutungkulan. Kung love, about love lahat. Diba? Kung unity, about unity lahat. Kung pag-ibig, kung pagkakaisa, about sa tumutukoy yan sa pagkakaisa. Pero ito, marahil ay gigising po sa atin itong salitang ito ng Diyos. At naniniwala ko, ito yung tamang salita na kailangan nating marinig, lalo na sa simbahan. So ready na kayong marinig yung title ng message natin sa araw na ito? Handa na ba tayo, mga kapatid? Amen. So if we are ready,
Fasten your seat belt. So, pakibasa nga yung Hebrew chapter 4 verse 12. Si Pastor Kevin, pabasa natin yung Hebrew chapter 4 verse 12. Mag-mic ka, Pastor, para marinig nila. Kasi hindi naman yung boses mo para ni Pastor. Okay. Sabi po dito sa Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Amen. Ng Diyos. So, hindi po yan ang tema. Pinabasa ko lang, kaya sinabi kong maging ready tayo, dahil ang sabi dyan, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Kasi po tayo, pag nakakarinig ng salita ng Diyos, pakiramdam natin, pinatatamaan tayo. Ilan lang naman ang kakilala ko rito para patamaan ko. Hindi ko nga alam kung ano nangyari sa kanila. So kasi yung iba po minsan, mostly lalo na kaming mga pastor, danger sa amin kasi halos kilala namin kayo eh. Halimbawa ako yung pinakapastor dito, kilala ko na kayo lahat. Kaya pag nagsalita ko, ang dating, pinatatamaan ko kayo. Siguro naman, sa salitang ibabahagi ko ngayon, maiisip nyo hindi ko kayo pinapatamaan. Dahil hindi ko kayo kilala lahat. Siguro pwede nyo masabi, pag ang nakatayo ditong pastor, taga rito. Hindi po ako taga rito sa simbahan nyo. Kaya ito yung sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kung ano pong mensaheng kailangan doon sa simbahan na yon, yun po ang parinig mo sa amin. Kaya ang title po ng ating message sa araw na ito, yung theme niya, ito po, Breaking the Wrong Culture. So, hindi ko alam kung napakinggan nyo na yung ganyang klase ng pamagat o ng theme. Breaking the Wrong Culture. Sa kwento po sa John chapter 2 verse 13 hanggang 17, makikita natin ang Panginoong Yesus na kung saan yung Yesus na nandoon, hindi po siya malumanay. Ibig sabihin, yung Yesus na nabasa natin doon, ay nandun po yung kanyang galit. Diba? No? Pansinin niyo yung binasa natin, hindi po siya patay mali siya sa kanyang nakita. Kumbaga, hindi niya inignore yung mga maling nakita niya. Meron po siyang ginawang hakbang. Ang ginawa niya po, sa halip na ignore, naging matapang po ang Panginoong Hesus. Saan siya naging matapang? Naging matapang siya sa pagsaway. Sa nakita niya pong hindi magandang nangyayari doon sa loob ng templo o ng simbahan. Itinama ng Panginoong Hesus yung maling kultura na nangyayari sa loob ng simbahan o sa loob ng templo. Bakit po? Sabi doon, ang lugar ng panalanginan ay naging lugar ng pagtatayo ng negosyo. Transaksyon at kaguluhan. Ang kabanalan ay napalitan ng karaniwang gawain. Ang pagsamba ay natabunan ng ingay at kalakal. So, nawa po yung tenga natin ay pakinggan nating mabuti ang message na ito. So, alam niyo po, ito rin ang hamon sa simbahan ngayon. Ibig sabihin ng simbahan, hindi lang dito, sa lahat po ng simbahan, ito ang hamon. Ito po ang challenge sa bawat sa atin. May mga kultura na unti-unting nagiging normal, pero hindi dapat maging normal sa bahay ng Diyos. So, may mga culture na nagiging normal, ibig sabihin, tinatanggap na natin yung kultura kahit mali. Pero sa bahay ng Diyos, hindi po dapat natin tinatanggap yun. Katulad ng Panginoong Hesus, hindi siya pumayag na yung templo ay maging ganon. Dahil po yung templo o yung bahay panambahan ng unang panahon, original po nun, hindi po yun ganon kagulo. Holy po, pag sinabing templo, holy place po yan. Naalala ko nung wala pa ako sa tamang pananampalataya, kapag ka nakakakita ako ng simbahan, hindi pa ako pumapasok ng simbahan, nandun na yung aking pagrespeto. Hindi ko alam kung pareho ko kayo na nagmula sa isang lumang pananampalataya at yung pananampalataya na yon ay yung pong merong paggaganon, pagkukrus.
Di ba kung kayo kapareho ko, nung ako'y ganun sa pananampalataya, pag napapadaan po ako ng simbahan, yung respeto ko ganun na lang. Nagkukrus ako, hindi pa ako pumapasok noon ha. Ganun ang respeto ko sa simbahan. Yun ang tinatawag nating bahay ng Diyos o templo ng Diyos. Pero ang nangyayari po sa panahon natin ngayon, katulad nung nangyari nung unang panahon, nawala ang respeto sa loob ng simbahan. Naging ordinary na lang sa mga tao yung kanilang nakikita at yung kanilang ginagawa sa loob ng simbahan. Kaya po, pinabasa ko muna yung Hebrew 4:12 para maintindihan natin ang salita ng Diyos sa araw na ito ay matalim po. At depende kung papasok yan sa puso natin, kung i-apply natin yan. Dahil sabi doon, siya yung nakakabatid ng puso natin. At tumatagos daw ang salita ng Diyos sa kasukasuan. Sa pinaghihiwalayan ng buto, bone marrow. Ganong katindi ang salita ng Diyos. At sabi, ang talim niya magkabila. Kaya wala kang lusot, wala kang ligtas. So ngayon, ang topic natin is all about wrong culture in the church that we must break. Maling kultura sa loob ng simbahan na kailangan nating alisin o sirain o wasakin. So, ito po ang unang-una at lahat tayo ay merong ganito pong kultura sa loob ng simbahan. Hindi po ligtas dito ang pastor. Minsan nga, ang pastor pa ang unang-unang gumagawa nito. Unang-unang wrong culture po sa loob ng simbahan, yung pong pagpunta ng late sa simbahan. Sino rito yung maagang pumunta? Kanina po nung pumunta kami, ilan pa lang yung nandito. Marahil nung hindi ko pa pinapahalaga ng salita ng Diyos, okay lang sa akin na ganun eh. Pero nung maintindihan ko, ng Diyos pala dapat, mas nauuna tayo sa Kanya. Kasi nandyan na ang Panginoon eh. Naintindihan ko yung mga nagpa-practice ng music. Konting background lang po. Ano po ko, may idea po ko sa music. Galing din po ko sa music. Pero, ano lang po ko, puro lang po ko basic. Alam ko ang music, yan po ang pinakamalaking oras na ginagamit. Kahit nag-practice na yan, magpa-practice pa uli yan. Napakalaki po ng oras na ginugugol niyan. Kaya natutunan namin bilang musikero, pag ang gawain ay alas 9, alas 7 pa lang nandun na kami. Kasi kami yung unang-una kaming musikero. Ine-ensayo namin, pati po yung worship team namin, nandun kami lahat. Once na nagkumakapa yung mga musikero, nandun din basta yung buong team. Hindi ko alam, tinitignan ko nasaan yung worship leader nila kanina habang kumakapa sila. Hindi ko nakikita. Siguro, okay na sa kanila yung pag-practice nung nakaraan. Pero kami po, kaya ko sinasabi, kami po ganon. Nag-practice na kami ng gabi, magpa-practice pa kami ng umaga. Kasi mismo, kami yung nasa front eh. Kami yung magdadala ng pag-aawitan eh. Dapat prepare ang heart namin. Kaya ina-ensayo po naming mabuti yun. Kaya pagharap namin sa congregation, nandun po yung aming kahandaan sa pag-aawitan. Kahit na ikaw na yung pinakamagaling tumugtog, kahit sabi mo nang ikaw na yung pinakamagaling na worship leader, alam mo na lahat, pero pwede kang ipahiya ng Panginoon kapag ka pinanghawakan mo yung galing mo. Kaya po yun ang isang bagay na gusto kong intindihin natin. Una, naintindihan ko ang music team. Ang advice ko lang, kung gusto nyong mas mapaganda ang pagpupuri sa Diyos, kayong nasa team na worship, mas agahan nyo yung inyong pagpunta. At bago magsimula ang anumang gagawin, nagtitipon kami, pray muna tayo. At tinatanong namin ng isa't isa, may problema ka ba sa pagpunta mo dito? Ibigay natin sa Panginoon kasi mahadlangan yung ating pagpupuri. Ang sinishare ko po sa inyo, mga kapatid, nung panahong nasa Saudi Arabia po kami. Galing po kami ng Saudi Arabia mag-asawa. Doon kami hinubog ng Panginoon. Doon kami tinrain. Doon ako naging pastor. Doon ako natuto. At doon ko po naintindihan ang totoong pagpupuri sa Panginoon. At dito, nakita ko yung maling kultura na nangyayari ngayon sa loob ng simbahan. Culture of coming late. Minsan pagdating ng simbahan, alam niyang late siya eh. Nagre-reason na kagad, hindi mo naman tinatanong, sino yung ganun dito? Ay, pasensya na, traffic kami, kaya ngayon lang nakarating. Wala namang nagtatanong sa kanya. Meron bang ganon na dumadating dito ng late?
may nakahanda kagad na reason. Tandaan natin, lahat tayo meron pong pagkakataong nahuhuli. Pero wag nating dapat inuugali. Wag natin dapat sinasanay yung pagiging huli. Bakit? Dahil ang pagsamba po sa Diyos ay appointment natin, hindi sa pastor. Ang pagpunta natin sa simbahan, hindi yan appointment sa mga music team. Appointment po yan sa Panginoon. Kapag lagi tayong late, ito yung sinasabi natin. O nilalaman ng puso natin na hindi priority si Lord. Sa tanggapin nyo at hindi, pag pumupunta tayong simbahan at late tayo, ay hindi mo priority si Lord. Masakit masakit tanggapin. Mapangusga ka naman masyado, pastor. Sa akin po yun ang aking pananaw. Hindi mo si priority si Lord. Bakit pagka may trabaho ka, ayaw mong malate? Kasi priority mo yung trabaho mo, baka sisantihin ka sa trabaho eh. Sino rito yung nagtatrabaho gusto late? Ay mapupuna ka ng employer mo pagka late ka. At ang pagiging late po sa pagsimba, lahat po yan experience. Ako po nakaka-experience ako. Minsan, mismong pastor VIP ang dating. Siya pa yung late, nakahanda na ang lahat. Siya wala pa si pastor. Hindi tuloy makapagsimula ang simbahan. Kasi hinihintay si pastor. Alam nyo sa amin, sa simbahan, mula po nung dumating ako dito, yan po ang inano namin sa church, kahit wala pa ako. Pagka nandiyan pwedeng meron tumayo, patayuin nyo. Binibigyan ko po ng authority yung nasa simbahan. Alam ba yung leader ko, ikaw ang tumayo pag wala ako kasi nagsusundo hatid po ako ng pupunta sa simbahan. Sabi ko, intindihin nyo ko, hindi ako nag-excuse. Pero habang nagdadrive ako, ang pinakamaganda nyong gawin, intercede nyo ako kasi hindi mo alam ang pwedeng nangyayari sa daan. Hindi nyo ako naintindihan kasi hindi kayo nagdadrive, sabi ko. Pero binibigyan ko po sila ng authority. Kaya pag sinabi namin 9:30 po yun, start po yun. Kahit 2 o 3, pinanghawakan namin yun. 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ng Diyos. Start tayo, kahit dadalawa tayo, 3. O kahit kami lang 2 mag-asawa nandun. Para yung mga nalilate, yung pang nagiging daan, para matuto sila. Sa susunod, magiging maaga sila eh. Bakit? Kasi ang dating nila, closing prayer na eh. Hindi na nila inabot yung salita ng Diyos eh. Mahiya na silang mahuli sa susunod. Yan po ang unang-unang inayos namin sa simbahan. Na nagiging kultura ng simbahan na tinatanggap na at minsan po, inaagrihan ng mga kapatid. Ay, okay lang, naintindihan kita. Sa palagay mo, naintindihan ka ba ng Diyos? Sa iyong pagpunta ng late. Kasi nga, hindi mo siya priority, kaya nakakamihasaan mo, nasasanay ka na gawin yun at hindi mo namamalayan, naging ugali mo na. At dinala mo ng kultura sa loob ng simbahan. That is one of the wrong culture in the church. Na minsan, ina-adapt na natin. Sinasanay na natin yung ating sarili. At yun nga, ang masakit doon, nangangatwiran tayo pagka tayo'y late, gina-justify natin. Ang pwede lang pong talagang malate, may emergency nangyari. Maliban sa emergency, wala na po tayong ibang excuse. Ako po sa totoo, bago ko pumunta dito, may problema po ako eh. Ang problema ko, talagang mabigat din ang problema ko. Sabi nga nung worship leader kanina, may kanya-kanya tayong problema. Sa ngayon po, yung aking nanay, nasa hospital po, ilang araw nang sa hospital. Pero like mo sinasabi sa group chat namin family, lahat naman tayo mawawala. Alam ko si nanay handa nang mawala kasi ang nanay ko po 93 years old na. Ako sinasabi ko sa group chat, handa na rin ako na mawala si nanay, pero pag nag-iisa ako, hindi ko pa kayang mawala. Kaya humingi ako sa Diyos, Lord, palugit pa po para sa aking ina. Pero kung anong will mo, Panginoon. Kaya bawat umaga, pagising ko, salamat Panginoon, may karagdagang buhay. Lumalakas yung nanay ko. At may pagkakataong ma-release sa ospital. So yun po yung isang bagay na kung saan ginagawa ng Diyos sa atin at pinapakita yung kanyang kapangyarihan. So isang bagay na kailangang alisin at matutunan nating wasakin sa loob ng simbahan ay yung pong pagpunta ng late. Minsan ka dito nakatira, dito pa, siya pa yung late eh. Sino rito yung ganon? Taga rito na, late pa siya. Sino po rito sa atin ang ganon?
Kasi ay, mamaya pa naman yun sila. Kasi tinanggap na nga natin na ganun eh. Ay, ako unang-unang pupunta doon. Wala pa naman sila doon. Wala pa si pastor. Mamaya na ako. Kaya pagdating niya, siya pala yung late. Nandito na pala lahat. Totoo ba mga kapatid? Amen? Tama ba? Tama? Amen. Sabi po rito sa pangalawa, culture of criticism and gossip. Kultura na tinatanggap na natin sa loob ng simbahan na kung saan nakakasanayan yung pagchichismisan sa loob ng simbahan. Buti dito, wala ko nakikitang nagbubulungan eh. Ngumingiti-ngiti lang. Walang mga nagbubulungan. Kasi minsan po, pag titingnan mo, hindi mga attentive sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nagkikwentuhan, hindi handa ang puso, hindi mo alam kung anong pinagkikwentuhan. Nagpipreach si pastor sa harap, nagpipreach din sila dun sa likod. Kung anong pinipreach nila dun sa kanilang kausap. Hindi mo alam kung pinag-uusapan nila. So praise God at wala po dito wala dito mga kapatid na nakikita kong ganun. So yan po yung isang bagay na kailangan pong sirain natin at maging isang ehemplo tayong simbahan na kapag kami pumupunta rito makita, iba tong simbahang napuntahan ko ah. Kasi maging yung mga preacher, sanay na rin eh, na may nakikita eh. Pero wag nating sanayin. Sabi mo sa katabi mo, wag nating sanayin kapatid. Wag nating sanayin mga kapatid. Wag nating hayaan na maging ganon. Honoring God means honoring His time. Dun po sa coming late. Honoring God is honoring His time. Kapag ka ino-honor mo ang Diyos, siyempre kasama mong ino-honor yung kanyang oras. At dito nga po sa pangalawa, ang lugar na ito, hindi po ito lugar ng kwentuhan, hindi ito lugar ng chismisan, hindi po ito lugar ng pagsasabihan ng mga problema. Ano po ito? Ang simbahan ay dapat lugar ng healing, not hurting. Amen? Dapat ang simbahan nakakatanggap tayo ng kagalingan, hindi sakit. Hindi yung nakakarinig tayo ng sakit na sinasaktan tayo. Dapat kino-comfort tayo kapag meron tayong nararamdamang sakit. Yan ang part ng simbahan. Tignan nyo, pag nagsisimba tayo, yung mga problema natin, nare-relieve. Bakit? Kino-comfort tayo ng salita ng Diyos. Hindi po tao nagko-comfort sa atin, mga kapatid. Salita ng Diyos ang nagko-comfort. Kasi kung hindi salita ng Diyos, talagang laging hindi mawawala yung ninanakit sa puso mo. Ang sasabihin mo lang, pumunta lang ako doon kasi gusto ko lang makarinig ng salita ng Diyos eh. Totoo kaya, pero pag nakita mo yung kagalit mo sa loob ng simbahan, napopokus pa ba yung puso mo sa Panginoon? Di ba? Ang hirap ano? At lahat tayo mga kapatid dumaan sa ganyan. Sa ganyan pong problema. Walang ligtas dito. Mapalad yung hindi pa dumadaan. Ako po maraming beses akong dumaan sa ganyang problema. Pupunta ako, kala ko, nalulugod ko ang Panginoon. Basta pupunta ako, Panginoon, kahit masama ang loob ko dun sa taong nandun. Pero pagka nandun po ako at nandun din yung kinasasamahan ko ng loob, apektado ako eh. Hindi, yung focus ko hindi ganun eh. Kahit mag-concentrate ako sa Lord, iba eh. Para akong sinasabi, na dapat dito nagsisimba, dapat ako lang nagsisimba. Di kawawa naman siya, gusto niya ring makarinig ng salita ng Diyos. Amen, mga kapatid? Kaya po yun ang isang natutunan ko, minahal siya ng Diyos, na katulad kong makasalanan, kailangan mahalin ko rin siya. At unti-unti po, inayos ako ng Panginoon. Like kung tinitignan, may mali din ako. May kasalanan din ako. Kaya kailangan magpatuloy ako sa Panginoon. Kaya po yung gossip, dapat ang pinagkikwentuhan natin sa loob ng simbahan, nakaka-bless. Yung salita ng Diyos na napakinggan ko last week about love. Okay kung mga ganun pinag-uusapan natin, pero kung pinag-uusapan natin, buhay ng may buhay, hindi po yung tama. Huwag nating sanayin, huwag nating pamihasain na yung ating pong pagsimba ay nahahaluan ng pagkikwentuhan at pagchichismisan. Ang pangatlo, culture of walking around. Yan, kultura na kinasanayan na natin at tinatanggap na natin sa loob ng simbahan. Hindi ba kayo nadidistract kapag merong lakad ng lakad sa simbahan? Aminin natin. Ako, bilang preacher ako,
Aminin ko siya totoo, nadidistract ako pag may nakikita akong lakad ng lakad. Although nag-prepare ako ng message, pero nakaka-distract po. Parang ang pakiramdam ko walang intensyong makinig ng salita ng Diyos. Kaya lakad ng lakad. Pinakita niya lang yung presence niya lang, pero yung puso niya wala sa Diyos. Humahatol man ako, pero yun ang nasa isip ko eh. Masisisi niyo ba ang isang tao kung humatol sa mga nakikita sa loob ng simbahan? Tanungin ko kayo, masisisi niyo ba siya? Hindi niyo siya masisisi. Dahil po, may nakikita siya na sa pagkakaalam niya, itong pinuntahan niyang ito ay holy place. Banal na lugar, tapos sa makikita niya, magulo yung pinuntahan niya. Kaya naging ganon yung emotion ng Panginoong Hesus eh. Nung pagpunta niya ng simbahan, hindi ganon ang ina-expect niya. Biruin niyo, mayroong mga nagtitinda sa loob ng simbahan. May mga namamalit ng salapi, sabi doon. At tandaan natin, ang Diyos hindi po laging mapagmahal. Marunong magalit ang Diyos. Saan siya nagagalit? Sa mali. Nagagalit siya sa kasalanan. Hindi siya bolero. Ay, okay lang yung nagawa mo. Naintindihan kita. Ganun ba ginawa ng Panginoon nung makitang hindi tama yung nasa loob ng templo? Ay, pagtatabi nyo nga yung mga paninda nyo. Sabi niya bang ganun? Ay, pakawalan nyo nga yung mga ibon. O kayong mga namamalit ng salapi. Huwag kayong masyadong maingay. Ganun ba yung nakita natin sa kwento? Hindi, galit siya eh. Tayo minsan dinadaan natin sa pambobola, oy kayo huwag kayong malikot dito lang kayo Bakit hindi natin sasabihin yung totoo? Hindi maganda ito, loob to ng templo. Simbahan to ng Diyos, dapat maging holy place ito ng Panginoon. Yun ang madalas kinatatakutan nating sabihin sa loob ng simbahan, na nagiging culture, hindi man natin gustong mangyari pero tinatanggap na natin yung paglakad-lakad sa loob ng simbahan. Buti nga dito, walang naglalakad eh. Wala akong nakikitang palakad-lakad eh. Kaya ko po yan nasabi, sa ibang mga simbahan pinupuntahan ko. Siguro sa malalaking simbahan. Ako po kahit siguro malaking simbahan, palaki ng Diyos ang aming simbahan. Yun ang una kong sasabihin sa kanila eh. Templo ito ng Panginoon. Hindi dapat tayo lakad ng lakad. Dapat pagpasok mo ng simbahan, handa ang puso mo para pakinggan ang salita ng Panginoon. Amen? Amen. So, sa pang-apat na ba tayo? Kasi po, yung culture of walking around, yung pasok-labas sa gitna ng sermon at worship ay distraction, hindi lang sa tao, kundi sa pagdaloy ng presensya ng Panginoon. Hindi makadaloy ang presensya ng Diyos kapag mayroon pong lakad ng lakad. The house of God is a place of reverence, not restlessness. Ang lugar ng panambahan ay lugar ng paggalang sa Diyos at hindi po lugar ng pag-aaway-away. Minsan sinasabi natin, huwag tayong papadistract sa mga nakikita natin. Narinig niyo ba yan? Huwag po tayong padidistract, concentrate lang tayo sa Panginoon. Kahit nakikita natin ganyan, focus ang isip natin sa Panginoon. Aminin, kahit may nagsasalitang ganon, distracted pa rin tayo. Di ba? Tama ba mga kapatid? Distracted pa rin tayo kahit anong sabihin ng preacher. Kahit nasabihin na ako nagsasalita, halimbawa sabihin ko, huwag kayong patangay sa mga nakikita nyo. Ako nagsasalita, nakikita ko, natatangay ako eh. Nadidistract ako eh. Kayo pa. So, yun po ang kailangan nating matutunan. Totoo yung sinasabing yun, pero huwag tayong masanay na tanggapin yung ganoon pong nangyayari. Dahil reality po, this is a distraction inside the church. Pang-apat, culture of, parang lahat ng mga sinasabi ko rito, hindi ko nakikita dito sa church. Culture of picture taking during worship. Parang, hindi ko alam kung pinaghandaan nyo itong message. Wala akong nakikita na nagpipicture taking sa loob ng simbahan. Praise God. Ibig sabihin talagang nangungusap ang Diyos sa inyo pong pastor. Yan ang unang kinakausap ng Diyos. Kasi po distractive yan. Picture ng picture para tayong mga pulis, PNP. Picture ng picture. Tama ba?
Kaya pala napaka-behave nyo, walang lumalakad, walang nagpipicture taking. Tama po yan yung dapat na attitude natin sa loob ng simbahan. Pamalagin natin yung ganyang holiness at yung pagiging banal na templo ng Panginoon. Kapag inuuna po ang camera bago ang creator, nawawala ang focus. Tama ba? Kapag picture ka ng picture, nawawala yung focus mo sa Panginoon. Yung iba nga nagpo-post pa, cheese! Oh, kakaway-kaway pang ganun sa camera. Didistractive ka na, nawala na yung concentration mo sa Panginoon. Hindi po masama ang picture taking. Huwag niyong masamain na marami palang bawal kay pastor. Hindi po masama ang mag-picture taking. Ilagay lang po natin sa tama. Sa Hebron po, dun sa lugar po ng pagsasama-sama namin, ako po walang question dun. Kasi po, lugar niyo ng pagsasama-sama namin bilang pagpapahingahan sa bawat isa. Hindi katulad po talaga nito. Magkakaroon po doon ng holy place. Pinaplano namin lagyan ng simbahan. Pero yun doon po sa labas, talagang ganun pa rin po kami. Wala pong problema rin mag-picture taking. Pero pag nasa loob tayo ng templo, ng simbahan, igalang natin ang Diyos. Hindi natin igagalang yung place. Yung Diyos ang igagalang natin. Amen? So, wag tayo maging PNP na picture ng picture. Worship becomes performance, not intimacy. Worship is not about capturing the moment, but encountering God. Yan po, kasi yung picture na picture, sayang, hindi ko nakunan yung ganda pa naman ang kuha mo doon. Sayang, ganda ng pagkakalid mo sa worship, hindi ko na-live. Yun po, hindi po tayo nagka-capture ng mga moment, tandaan natin. We need to encounter God. Yun ang kailangan natin, ma-encounter natin ng Diyos sa ating pagpupuri at pagsamba. Pwede pa bang, hindi pa ba kayo naiinip? Hindi pa ba nag-iinit ang puwet nyo? Kasi po kung ako'y mag-message, 30 minutes to 45 minutes lang po. So humahaba lang ang message ko pagka may nakikita kong malikot. Wala namang malikot sa inyo eh. Kaya gusto ko nang putulin eh. Behave naman kayo lahat eh. So panlima po, na points is culture of children playing in the platform or sanctuary. Aray. sa mga may anak na mga bata. Wala naman din ako nakikita eh. Dito na nagpe-play eh. Ay, tulog lang ba? Alam niyo ba, sa simbahan po na pinanggalingan natin, kasi lahat naman tayo galing dyan eh. No, ang kinikwento ko yung pong simbahan sa Saudi Arabia na pinagmulan namin. Ganyan din po kami, nag-aalaga kami ng mga kasi wala naman kaming anak na maliit, pinapaalagaan sa amin. Kung sino yung responsible sa bata, hindi niya dapat yon pinahawak sa iba. Siya dapat, dinala niya sa simbahan eh. Turuan niya ang bata sa batang murang edad na maging maingat sa loob ng simbahan. So ang ginagawa po namin, pag nakikita namin yung mga bata, na nandun yung magulang, sinasabihan talaga namin yung magulang. Masaktan siya at masaktan, problema niya yon. Pero sinasabihan namin ng may pagmamahal, sis, yung anak mo kasi nakakadistract, laro ng laro, dun pa man din siya sa pulpito, kunin mo yung anak mo. Ganun ang sinasabi namin. Hindi kami galit na nagsabi, yung anak mo, pinababayaan mo, masakit po yung pagka sumaway ka ng ganun. Dapat pagsasaway ka, may love. Yung anak mo, takbo ng takbo, kunin mo, ikaw ang nanay, nakakaya naman akong kumuha doon. Mas may karapatan ka na kumuha. Amen, di ba? Pansinin nyo sa loob ng simbahan, kultura yon. Ang masakit, anak pa ng pastor yung malikot. Yung mga batang hindi anak ng pastor, yun yung mga behave. Mas marunong pa silang mag-alaga doon sa mga anak nila. Anak, pagpupunta tayo ng simbahan, maging behave ka kasi si pastor magagalit. Ginagawang panakot si pastor eh. Kaya yung bata, natatakot kay pastor. Hoy, sabi ng nanay ko, magagalit si pastor. Huwag natin gawing panakot si pastor. Turuan natin ang bata ng tamang pagsamba, ng tamang pagsimba. So habang lumalaki sila, natututo silang rumespeto pag nagsisimba. Pansinin nyo yan, reality po yan sa simbahan. Mga bata naglalaro, hindi masaway ng magulang, sila yung may karapatang sumaway. Walang ibang may karapatang sumaway dyan, kundi ang magulang. Payag ba kayo na ibang tao ang sasaway sa anak nyo? Masakit. Pag sinawayan ng ibang tao. Maring sa una, tanggap nyo, pero pag nakikita nyo yung sumasaway, gigil na gigil, uy, ano ka bang bata ka?
Baka magsalita ka, baka sabihin, uy, hindi mo anak yan. Naalala ko yung apo namin, galit na galit ako kasi ayokong sinasagot yung lola niya, si Mrs. Talagang hindi ko napigilan yung galit ko sa apo ko. Sumasagot. Pinitsirahan ko talaga yung apo ko. Nahimasmasan ako nang sabihin ni Pastora, hindi mo anak yan, apo mo lang yan. Sa akin. Nahimasmasan ako, nga no, apo ko lang ito, baka magalit yung anak ko sa akin. Dapat yung tatay, kinausap ko yung anak ko, anak, sawayin mo yung ano mo kasi anuhan ko. Sinabi ko talaga sa anak ko, hindi ako nakapagpigil kasi nawala yung respeto niya sa kanyang lola. Mabait po ako pero hindi po, ibig sabihin, hindi ako nagtotolerate ng mali. Ginagawa ko po yung tama. Gusto ko lumaki ng tama yung aking family. Kasi ako, laki po ako ng disciplinarian ang aking parents. Pero kahit anong disiplina ng magulang, sabihin ko sa inyo, hindi kayo kayang patinuin. Lumaki rin ako na walang iya kahit disiplinarya ng parents ko. Sino nagpabait sa akin? Si Lord. Kahit yung mababait na pastor, hindi naman nila ako kayang pabaitin Si Lord ang nagpabait sa akin. At nung pabaitin ako ni Lord, hindi ko alam na mabait na ako. Yung tao nagsasabi sa akin, Pastor, ang bait-bait mo. Hindi sila makapaniwala na dati akong walang iya. Ganun ang Panginoon. Amen. Sino dito yung katulad ko dati? May kanya-kanya tayong testimony. Inaantay ko kanina yung testimony, wala pala kayong testimony dito sa church. Wednesday. Maganda sana every Sunday din para yung mga hindi nakakapunta ng Wednesday, makapag-testimony din. Kasi hindi naman lahat ng pumupunta ng Wednesday nandun At encourage talaga natin silang magpatotoo ng kabutihan ng Diyos. So yun pong culture of children playing in the platform or sanctuary, ito po, ang stage ay hindi playground. Ito ay lugar ng ministeryo. Ito yung holy place, ito po, Holy of Holies. Di ba sa Bible meron ganon? Holy place and then Holy of Holies. Yung mga hindi karapat-dapat na tumutungtong sa Holy of Holies, noong unang panahon, may mga tali po yun pagpupunta. Siguro alam niyo mga istorya nun Kapag hindi sila karapat-dapat, nandun sila sa Holy of Holies, mamamatay sila doon. Ang mangyayari po pag namatay, may tutunog, may kalembang kasi. Alam nung nasa labas, hihilahin na lang yun, patay po yun sa loob. Hinihila po yun. Siguro tayo kung sa panahon noon, patay tayo lahat pag tungtong natin dito. Wala sigurong buhay sa atin. Lahat ng tumatayo dito sa harap. Kasi Holy of Holies ay holy place. Holy of Holies. Kahit kaming mga pastor, siguro po, lahat tayo, wala na, patay na kung gano'n ang nangyari sa unang panahon na nangyayari. So yan po, na maging malinaw sa mga may anak na pinababayaan o sa mga magulang na pinababayaan yung mga anak na naglalaro sa loob ng templo ng Diyos. Ang mga bata, minsan nagko-quote pa tayo ng verse Ito yung mga panangga natin dyan. Ang mga bata, gift ng Diyos yan. Hayaan natin silang maglaro. Wala namang mali yun. Biblical po yun, mga kapatid. Pero, ito pong sasabihin ko, ang mga bata ay pagpapala, pero kailangan maturuan na igalang ang lugar ng pagsamba. Tama po yung kinukot natin na ang mga bata ay pagpapala na galing sa Diyos at mahal yan ng Jesus. Pinapalapit nga ni Jesus Pero tatandaan din natin, ito pong lugar na ito, ay isang lugar na kung saan dapat igalang yung pagsamba sa Panginoon. At turuan ng bata habang bata pa siya. Kaya mga bata ngayon, lumalaki po. Yung mga ganong bata na lumaki sa simbahan, hirap mong sawayin. Tignan nyo yan, obserbahan nyo, yung mga lumaki sa simbahan na pasaway, lumaki po yan pasaway kasi nasanay na sila sa ganong klase ng simbahan. Kaya pag may sumaway sa kanila, yun ng pastor namin, hindi ako sinasaway, ikaw pa sasaway sa akin. Kaya yun po naging attitude sa loob ng simbahan, nakakahiya naman na sumaway ka ng isang bata na lumaki at nasanay sa ganun. Sabi po ng Biblia, ito po una muna, let the children come to Jesus. Pero ito yung sabihin ko sa inyo. Sabi ng salita ng Diyos, let the children come to Jesus. Pero come with Jesus with reverence, not disruption. Sa palagay niyo, Panginoon, makikitang naglalaro ang mga bata dito? Matutuwa. Sino nang pagagalitan niya? Parents. Kasi ang bata, wala namang isip pa yan
Ang unang pupuntirya ng Panginoon, ikaw magulang, ba't di mo sinasaway anak mo? Kasi katanggap-tanggap sa Panginoon dahil hindi naman, ang mga bata hindi pa matured enough eh. Hindi nila alam eh. Kaya sabi ng Diyos hayaan mo silang lumapit sa akin. Pero may respect dapat yung bata. Kilala nila yung Diyos. Kaya nga pag binasa mo yung Bible, lumalapit ang bata pero may pagkilala po sila sa Diyos. May reverence. Ito kaya mga batang ito, naturuan kaya natin ng reverence sa Panginoon. So, gising-gising din mga parents pag may time. Amen? Train up a child in the way he should go, sabi ng Bible. And when he is old, he will not depart from it. Yan po ang salita ng Diyos. Habang bata pa ang bata, turuan mo na para pagtanda niya, hindi siya maligaw at maalala niya yung naituro sa kanyang mabuti. Amen? So sa mga magulang, I challenge you. Kung nalilikutan kayo sa anak nyo, kayo ang unang sumaway. At kayo ang unang mag-alaga. Pang-anim, culture of sleeping the service or during the service. Tinitignan ko, wala rin namang inaantok at natutulog. Minsan, kaming mga pastor kasi, ang biroan namin, alam mo pastor, kaya yan natulog. Yung preaching mo kasi nakakaantok. Ikaw nagpatulog dyan eh. Kaya minsan ang preacher talaga kailangan gising pag nagsasalita. Hindi ko naman kailangan magsisigaw dito eh, para gisingin kayo. Yung salita ng Diyos dapat tumatama sa puso para nagigising. Kaya tinitignan ko, walang inaantok ka. Parang kahit yata 1 oras ako mag-preach dito, hindi ko po kaya yung 1 oras o yung 2 oras na preaching. Kasi ang pananaw ko po sa pangangaral, mas magandang maigsi na naintindihan ng pangaral kaysa mahaba na inantok kayo at hindi nyo naintindihan at paglabas nyo, ano yung preaching ni pastor? Kagagaling ng simbahan, hindi na alam. Kasi sa haba ng sinabi ni pastor, na wala namang kabuluhan yung pinagsasabi ni pastor, hindi niya maintindihan, umuulit-ulit lang si pastor. Kaya pag tinanong mo, salip na marilib yung sakit ng ulo, sumakit ang ulo ko doon sa preaching ni pastor, ang gulo. Hindi ko naintindihan. Tama ba? May mga encounter ba tayong ganon, mga kapatid? Normal po yon sa simbahan. Huwag kayong magtaka sa ganon. Kaya lang dapat po, sa mga pastor na katulad ko, wag naman po ganun mag-preach. Wag natin lagi sinasabi na leading ng Holy Spirit. Tanda natin, ang Panginoon, meron po siya po ay Diyos ng kaayusan. Dapat lagi tayong may time, dapat lagi tayong may oras. Kaya ko po, bihira po ako mag-preach ng ganito po kahaba. So, pang-anim po, pang-anim, yung sleeping during the service. Ang physical na pagkapagod, maintindihan natin pagod eh. Lalo na kung night duty, ginusto niya talaga magsimba, hinahanap niya salita ng Diyos eh. Maring nakapikit siya, inaantok, pero yung tenga niya bukas sa pakikinig. Understandable po yun. Maintindihan natin yun. Pero, kung habit na yung pagtulog sa church, huwag ka na magsimba. Ginawa pang hotel yung simbahan. Itulog mo na lang yan. Kaya pag may inaantok dyan na pupunta sa simbahan, itulog mo na lang yan. Sabi mo, pagka may katabi ka, kapatid, itulog mo na lang yan. Umuwi ka na lang, sabi mo sa iyong katabi. Joke lang yun ha, kapatid ha. Kung kaya yung gawing totoo, nasa sa inyo. So kasi po, baka hindi katawan ang pagod. Baka kaya siya natutulog, yung puso niya hindi interesado sa salita ng Diyos. Baka yung puso ang tulog. Hindi po yung katawan ng pagod, yung puso. Hindi siya interesado sa salita ng Diyos. When the heart is awake, the spirit receives. Tandaan natin yan. Kapag ang puso natin ay gising, meron tayong tatanggapin. Tatanggap yung espiritu natin, tatanggap ng salita ng Diyos. Kaya salamat sa Diyos, mga gising na gising po tayo mga kapatid. At pwede nyo itong ikwento sa mga kapatid na inyong kasama kung nasusubaybayan nyo siya. Pampito po, dami kong ginawang points, ano? Culture of doing business in the church. Meron ba nun, pastor, nagbi-business sa loob ng simbahan? Ito yung unang-unang kinagalit ng Panginoon, nagbi-business sa loob ng simbahan. Baka isipin nyo, buti na lang dito sa simbahan, walang nagbi-business. Yung pong kinakausap nyo, yung katabi nyo, oy mamaya bili ka sa akin ng paninda ko ha. Business po yun mga kapatid.
Ay, meron masagawa nun. Akala natin, visible lang na nakikita natin, nagbi-business. Tandaan natin, yung nagte-text ka, oy, mamaya magkita tayo, yung pinareserve mo, nandito na. Doing business inside the church yun, mga kapatid. Gising-gising din. Huwag tayong tingin ng tingin sa mga bagay na akala natin matatagpuan lang sa simbahan. Yun yung isang pinapaalala sa atin ng Panginoon. Hindi tamang nasa loob ka ng simbahan. Bakit hindi ka muna, bago pumunta sa simbahan, ayusin mo lahat yung mga, ano ba tawag doon, kaano mo sa business, kausap mo sa business, sabihan mo na. Tapos alam niyo, yung pinakamaganda para po talagang pag nagsisimba tayo, concentrate tayo. Ito ginagawa namin to sa church. Kinukumpiska namin lahat ng cellphone. Nagtatrabaho kami, hospital yon, siyempre may mga urgent call. Ginagawa po namin, may tagabantay po doon sa cellphone. At naka-silent po yun. Vibration lang makikita namin. Nagba-vibrate po yun. Tapos tatawagan namin. May urgent call ka. Kukausapin namin, papuntahin namin. Ganun po kami. At pagka meron po kami, halimbawa ko, may tawag sa akin, ang ginagawa ko po sa church para wala makadistract, binabibrate ko po siya. Ngayon nakasanayan na Hello, nasa loob pa ng simbahan. Pag ring, sagot ka agad, di na lumalabas Meron ba kayong kilalang ganon? Ang ingay na nga ng cellphone, ang ingay niya pa nakikipag-usap, walang pakialam sa katabi. Walang pakialam sa simbahan. Parang ang sakit ng message ngayon, ano? Meron ba ganon na dapat pagka naman malakas ang cellphone natin, wala pong masamang mag-excuse tayo, lumabas po tayo ng simbahan. Sa labas tayo makipag-usap. Pag nasa labas naman tayo, wag din natin lakasan yung boses natin. Nasa labas ka nga, dinig naman sa loob yung salita mo, the useless. Wag ka na lang lumabas. Palehulin. Wag ka na lang lumabas. Diyan ka na lang sa loob. Mga pagrespeto po yan sa loob ng simbahan. Kaya pag nag-ring, so yan po mga awakening po yan sa atin na wrong culture na nakakasanayan sa loob ng simbahan na sinasanay natin ang sarili natin. So sabi mo sa katabi mo, huwag mong sanayin yung ganun. Pangit pala yun, di pala maganda yun. Amen. Amen. God's house is for transformation, not for transaction. Ang bahay ng Diyos ay transformation, lugar ng pagbabago. Hindi lugar ng pagtitinda. Hindi lugar ng transaction. Kung makikipag-transact tayo, bago ka magsimba, ayusin mo na lahat. Ako po ang sinasabi ko minsan, huwag niyo akong abalahin. Itong oras ng service namin, 9:30, pwede mo kong tawagan 12 o'clock. At least panatag sila, alam nila na hindi pwedeng istorbohin si kuya, si pastor. Ganun po ang tekniko sa church. Para ako mismo, hindi ako nakaka-distract. O kaya, pag alam kong may urgent, i-vibrate ko na lang at magpaalam ko, sandali, may tawag sa akin. Ganun na lang po ang ginagawa ko. So yan yung mga simple tips o advice na kung gusto nating gawin na maging maayos ang ating simbahan. Panghuli at pangwalo, culture of bringing pets inside the church. Sino ba rito yung mapagmahal sa mga alagang aso? Kami po, meron din kami. Meron po kaming mga alaga, mapagmahal kami sa hayop. I-relay nyo na lang po. Hindi po ito, ang salita ng Diyos, sinabi natin sa inyo, matalas po. Matalas po ang salita ng Diyos at hindi ito patama. Kundi ang salita ng Diyos, itinatama po tayo ng salita ng Diyos. Lagi natin tandaan yun, hindi patama ang salita ng Diyos, hindi itinatama tayo ng salita ng Diyos. So, hindi ko po alam na merong nagpupunta rito at hindi ba destructive yun? Ako, halimbawa, yung aso ko, laki pa naman ng aso ko. Halimbawa, daling ko rito, kaya ko bang kargahin yun? Sabihin natin, kaya kong kargahin. Hindi kaya may mga taong tinitignan ako, ano ba naman yung si pastor? Dala-dala pa yung aso niya. Pwede niya namang iwan yun sa bahay. Tama ba mga kapatid? Nagkakaroon tuloy yung tao ng masamang kaisipan, minsan, ini-ignore natin, ibala siya sa buhay niya. Dalahin natin yun, mga kapatid. Dalahin natin yun, nagiging distraction tayo sa mga nagsisimba.
Hindi po masama, mga kapatid. Baka sabihin nyo, masama palang magdala ng pet sa loob ng simbahan. Hindi po masamang magdala, pero bilang nananambahan sa Panginoon, ilang oras lang naman, di naman buong araw, ilang oras lang naman, iwan mo na lang yung alaga mo. Tama ba, mga kapatid? Ilan ba may alaga dito na dinadala yung alaga sa simbahan? Ha? Ay, ang encourage ko sa inyo, kung sino man po yon, pagsabihan nyo po, mga kapatid. Ang simbahan, tandaan nyo, mga kapatid, ha? Naku, naka-video pa naman yata ito. Ay, naka-live. So, wala po itong patama. Ito po ay pagtatama. So, yung pong sinasabi ko, mga kapatid, kailangan po nating maintindihan yung salitang yon ng Panginoon. Hindi masamang magdala ng alaga, pero sa maikling oras ba, dadalhin pa ba natin yung alaga natin? Maging sino ka man. So, yun po alagaan natin sa tamang lugar. Yun po. Siguro hindi naman masama kung dito sa simbahan merong sinabi na meron pong check-up ng mga hayop, yung mga pumunta ng simbahan. Dalhin niyo po yung mga alaga. Dalhin natin. Kaya sabi ko walang masama okay lang na magdala. Pero tandaan natin, ako may alaga ako, hindi mo masisisi ang tao pagka ang dahilan na didistract dahil sa may dala-dala ka. Hindi ka makapag-focus Pati siya hindi makapag-focus. Pareho kayong dalawa. Tingin ka ng tingin sa karga niya, siya naman, doon din, alagang-alaga sa kinakarga niya. Mas mabuti pa yung bata ang alagaan mong karga-kargahin. Dalin-dalin mo. Tama ba, mga kapatid? Dapat pala hindi ko na sinama yung pang-8 dahil yun yung panghuli. Sinama ko yung pang-8. Wala pong pinipili ang salita ng Panginoon, mga kapatid. So maliban kung service animal o emergency, pero kung sinanay na ang sarili, nagiging hindi na ito maganda. Tanda natin. Pag sinanay mo na, nadala mo yung alaga mo at wala kang pakialam sa mga nagsisimba, problema yan. Kaya gising-gising din pag may time, mga kapatid. Amen? The church is a sacred space, not a pen zone. Amen? Pakitagalog nga sa marunong magtagalog. Ayan. The church is a sacred space. Ang simbahan ay lugar na sagrado. Hindi siya lugar ng alagaan. Alagaan ng mga hayop. Pet zone. Yan. So, yun po yung message na gusto kong ibahagi sa inyo pa, mga kapatid. At bilang panghuli, dito ko po ito wawakasan sa isang kwento. Ang simbahan ay worship place at minsan ito ay naiiwan sa pangangalaga natin. Pag sinabing natin, lahat tayo. Hindi lang yan naiiwan kay pastor. Ang simbahan, lahat tayo, pangangalaga po yan na iniwan sa atin ng Panginoon. Tandaan po natin yan. Pero unti-unti, may mga maling kulturang pumapasok sa loob ng simbahan. Paano natin yan hinahayaang pumasok? Yung mga kulturang yan, coming late, culture of criticism and gossip, culture of walking around inside the church, culture of picture taking, culture of children playing around in the platform or sanctuary, culture of sleeping, culture of doing business, and culture of bringing pets, and etc. Marahil pa kayong nakikita na wrong culture sa loob ng simbahan. Nawa, kapag kayo ginamit na magsalita ng Diyos, ibahagi nyo kung ano pa yung mga bagay na hindi nyo nakikita o nakikita nyo hindi maganda sa loob ng simbahan. So kung minsan nakakalimutan natin, hindi ito bahay natin. Minsan kasi feeling natin itong church bahay natin Nakakalimutan natin na itong church hindi ito bahay natin. Ito ay bahay ng ating Ama o bahay ng Diyos. Kaya nang pumasok si Jesus sa templo at makita ang kaguluhan, hindi siya basta nagalit
O hindi lang siya basta nagalit, nasaktan siya sa kanyang nakita. Kayo ba, pag may nakikita kayong hindi maganda sa loob ng simbahan, ano ang inyong pakiramdam? Nasasaktan ba tayo katulad ng Panginoong Hesus? Nasaktan siya, hindi niya hinayaan tayo, hindi tayo nasasaktan, tuwan-tuwa pa yata tayo Dapat yun na maging damdamin natin, na masaktan din tayo kapag nagiging magulo ang lugar ng panambahan. So yung lugar para sa Diyos na lugar ng kanyang Ama ay ginawa nilang ordinary place. Tayo, ano ang nararamdaman natin ngayon sa mga wrong culture na ating tinotolerate? Anong nararamdaman natin ngayon? Nakita natin marami pala tayong tinolerate sa loob ng simbahan na wrong culture. Paano natin ito ngayon aayusin? Masaya po ba tayo kapag kami ganyang wrong culture? Katulad ng naramdaman ng Panginoong Hesus, ang damdamin natin ngayon, ano ang naging pakahulugan sa atin ng mensaheng ito? Nawa po, nagising ang bawat sa atin sa mensahe ng Diyos about breaking the wrong culture. At naniniwala ko na ito yung first time nyo nakarinig ng message. To God be the glory. So, salamat po sa salita ng Diyos sa araw na ito. God bless sa pamunuan po ng simbahang ito. At bago ko umalis sa inyong harapan, gusto ko pong sabihin sa inyo, yung pong tumatayo ritong Bishop, si Bishop Kitts. Kaibigan ko po siya at siya po yung inyong pinaksenyor. Ang encourage ko sa inyo, mahalin niyo po siya. Kung nagkakamali man po siya, hindi po yun intentionally. Kahit tanungin niyo ang nagkakamali. Hindi niya intentional. Bunga yun ng kanyang emotion. So kung meron siyang nagagawang mali, ano ang part natin? Kasi part tayo ng simbahan Huwag niyo pong itolerate yung mali ng inyong pastor. Kausapin niyo po, sabihan niyo po. Pag hindi po nakinig ang inyong pastor, kailangan po magdala kayo ng isang tao na kasama niyong makikiusap sa inyong pastor. Biblical po yung sinasabi ko. Pag hindi nakinig sa inyo, magsama kayo ng witness sa inyong pag-uusap. Pag hindi pa rin po nakinig, magsama pa rin kayo. At pag hindi pa rin nakinig, doon pa lang yan pinapaalam sa simbahan. Ang gusto ko pong intindihin nyo, hindi po kayo maging ganito karami kung hindi po nagsikap ang inyong pastor. Kung hindi po nagsikap, maraming pinagdaanan po yan. Katulad ko rin, marami pong pinagdaanan. Hindi po madaling mag-alaga ng iba't ibang ulo, ng iba't ibang pamilya. Madaling alagaan kung ano lang, pamilya mo lang. Ako, asawa ko, kaya kung ano yun, ibig sabihin, makontrol. Dadalawa lang kami, yung anak lang namin. Pero kayo, alaga ng pastor, lahat kayo, marami kayong pamilya, iba-iba kayo ng ugali. Ganon din naman sa amin, iba-iba kaming ugali ng mag-asawa, iba ugali ng anak namin. Pero mas madali naming makontrol dahil konti kami. Tayo, marami, inaalagaan ng pastor. Kaya po, kung meron pong problema sa loob ng simbahan, kung itinuturing nyo itong family, pag itinuring nyo ang simbahan na family, hindi kayo alis dyan. Pero pag tinuring nyo ang simbahan na member lang kayo, kaya sa amin po walang member ng church, family po. Hindi ako nagsasabi na member. Kasi ang member, anytime pwedeng umalis yan Member siya, pero pag family siya, umalis man siya, pwede siyang umalis, mga kapatid. Umalis man siya, babalik siya. Kasi family siya Parang ganito yan Itinakwil ka ng magulang mo, hindi na kita anak. Kahit itakwil ka ng magulang mo, yung apelyido mo, dala-dala niya pa rin. Anytime pwede kang bumalik, apelyido niya, dala-dala mo. Ganun po ang simbahan. Family tayo dito. Kung may sama kayo ng loob at gusto niyo pong umalis, magsabi kayo sa inyong pastor dahil kaya ko pa yung sinasabi, ginawa ko yan mga kapatid. Hindi ko po nagustuhan yung aming pastor kasi gusto ko gamitin ako sa church, hindi ako ginagamit. Naghahanap ako, naggamitin ako. Nagpaalam ako, pastor, tingin ko po, hindi ako lalago dito kasi bakit sila ginagamit mo? Parang nung time na yun, nagmamadali akong gamitin. Ba't sila ginagamit mo? Bakit ako hindi? Ang ginagamit pa, babae. Ako, lalaki nandun. Ang bait ng pastor ko, sabi niya ganun, ikaw, sabi niya, kung yun ang tingin mo, hindi kita nalagaan, sige, pwede kang umattend sa iba. Pero tandaan mo, pwede kang bumalik, pamilya ka. Umalis po ako, pinag-pray ako. Kung gusto niyong umalis sa simbahan, hindi na kayo panatag, magpa-pray over kayo sa inyong pastor. Pag pinag-pray over kayo, ibig sabihin, inallowed niya kayo. Ako po, hindi ako sang-ayon sa mga pastor na ina-allowed umalis
ang mga nasa simbahan. Dapat ayusin. Pero pag inalod po kayo, pinag-pray, ibig sabihin ng inunawa niya po kayo noon. Huwag niyo silang mamaliin. Inunawa niya kayo. Pero pag binili niya, pamilya ka pa rin. Malaya ka pa rin pumunta dito. Dahil pamilya ka. Yun po, 2 beses po akong umalis ng simbahan na ako po ay pinagpe-pray ng pastor. Kaya, nung ma-realize ko, pare-pareho lang pala ang simbahan. Kasi doon sa simbahan pinuntahan ko, ang hanap ko salita ng Diyos eh. Di salita ng Diyos pa rin narinig ko. Hindi ako makatakas. Hindi yung, kasi yung iba hinahanap yung makakaaliw sa kanya eh. Yung hindi siya tatamaan eh. Eh kahit saan ako pumunta, tinatamaan ako ng salita ng Diyos eh. Babalik at babalik ka rin sa pamilya mo. Kaya kung ito pamilya nyo, umalis kayo, balikan nyo kung ito ang inyong pamilya. So yun po, encourage ko lang sa inyo. Kung gusto nyo munang magpalamig-lamig, nasa sa inyo, basta encourage ko sa inyo, bumalik po kayo sa inyong simbahan. At magsalita kayo sa inyong mga pastor. At kayo ang may karapatang magpaalala. Hindi wala pong karapatan ng tagalabas para paalalahan ng inyong pastor. Ang may karapatang magpaalala, tayong nasa loob ng pamilya. So muli, God bless mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. So sino po ang tatayo na MC?